Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin ngayon, itong dating avid supporter, Marcos supporter, loyalist, turned pinklawan, sikat na vlogger na nasa Amerika na si Maharlika, na dati po nakikipagpatayan po yan sa pagsuporta sa Marcos kay BBM noong kampanya. Alam po nating lahat yan. Pero after the election, nung nakaupo na ang BBM, ay bigla pong nag-iba ang tono. Nag-iba na ng paninindigan po itong si Madam Maharlika. Hindi ko po maintindihan kung ano po talaga ang dahilan kung bakit gano'n na lang po katindi ang galit niya dito sa mga Marcos. Well, apwera yata kay Amy. Pero dito sa kay PBBM, lalo na kay First Lady, kay Martin Romualdez, kay Sandro, lahat ay talaga pong matindi ang galit niya. Lalo na dito sa mag-asawa, sa first couple, na si PBBM at si First Lady Liza. Grabe po ang galit niya, as in, na hindi ko na po maintindihan kung saan po talaga nag-ugat. Kasi, ano bang nirereklamo po nitong si Maharlika? Ayon sa kanya, ang ikinakagalit niya ay una noon, yung natatandaan ko, kung tama yung pagkakatanda ko, dahil dati po pina-follow ko naman yan eh. Bilib na bilib nga ako dyan eh. Fans po ako niyan. Fan. Ang natandaan ko, ang kinakagalit niya, well, yung hindi raw si PBBM ang nagpapatakbo ng ating bansa, kundi yung asawa, si Attorney Liza. And then yung mga kanyang mga accusations na mga kapalpakan at mga involvement ng First Lady and her family sa mga smuggling and other anomalies. Okay. So, yun po. Well, reasonable naman po yun. Medyo reasonable. Kasi, ang tingin ko sa kanya talagang parang mahal lang niya po talaga ang bayan, ano? Yun ang sa tingin ko noon. Talagang matindi lang po ang pagmamalasakit niya sa mga Pilipino, maliliit, mga ordinaryong Pilipino. At ang kinakagalit po niya ng gusto ay yung pagiging corrupt daw. Corrupt nitong Bongbong Marcos administration. At marami pang iba. Marami pa siyang ibang nirereklamo. At tuloy, dahil po sikat siya, marami siyang followers, kagaya ko noon, napapaniwala po niya na naniniwala ako sa pinaglalaban niya, sa yung mga akusasyon niya sa first couple and family, ay naniniwala po ako noon. At same as her and the others, nagalit din po ako dito sa first couple na ito. Pero, medyo nag-iba na po yung pagtingin ko mula nung ang binabanatan niya na po ay mga personal na issue.
very personal issues sa nakaraan nitong mag-asawa, si PBBM at si First Lady. Yung may mga binabanggit siya na mga kalaswaan, mga sexual escapades nitong mag-asawa noong kabataan nila. Para sa akin po, doon po ako pero medyo na-turn off kasi hindi naman na po yata yon kasali sa governance sa politika. Well, para sa kanya, para sa iba, kasali yon. Pero para sa akin kasi, kung galit ka man po sa tao doon sa mag-asawa dahil sa palpak na pamumuno, siguro po, para sa akin nag-focus lang po tayo sa pamamahala, panggogobyerno. Pero kung mga below the belt na po, na mga issue, na mga napaka-personal, tanong ko lang, kailangan ba? Kailangan bang ibulgar sa tao, mga tao? Presidente ito. First couple ito. First lady ito. Bakit kailangang siraan? Sabi niya, hindi naman daw niya sinisiraan dahil totoo. Okay, sabihin na nating totoo na nangyari yon during their kabataan Kailangan bang kalkalin? Kailangan bang ipaalam sa publiko ang mga nakakahiyang karanasan, mga pinaggagawa ng dalawang ito, ng mga taong ito, nung panahon ng kanilang wild days? Dahil siguro ko naman po, hindi ko sinasabing normal yon, pero may mga bagay-bagay po kasi ang bawat isa sa atin na sa mga personal na bagay, yung tinatawag po natin mga dark past, na hindi naman po siguro ligtas ang lahat. Kung meron man, well and good. But I think majority, most of us, have their own share of their dark past. Even me, meron din. Sa family ko, meron. Hindi naman po natin yan sinasadya. Sabihin na nating kapalaran, hindi natin ginusto, at nakaraan na yun Diba? Siya ba, wala ba siyang dark past? Bakit kailangang gawing pagpiestahan ng tao, ilagay sa matinding kahihiyan ang first couple na ito na kailangang nire-respeto? Di po ba? Para sa akin, mali na po yun. Below the belt, unnecessary na pagbubulgar ng mga ganong-ganong bagay na too personal. Wala na po akong marinig sa araw-araw na panonood ko ng kanyang vlogs. Ay, napansin ko po na puro chismis. Well, sabihin na nating totoo, hindi chismis, pero yun nga po, bakit kailangang ibulgar sa publiko ang dirty linens nung mga matataas na opisyal natin, mataas na personalidad sa lipunan na dapat iginagalang? Lahat naman po may mga blemishes sa pagkatao. Ngayon, yun nga po, tumigil ako sa panonood sa kanya, hindi na ako nagpa-follow kasi parang nasusuya na po kasi ako dun sa mga naririnig ko sa bunganga niya na parang napaka-toxic. Actually nakakapagod, nakakarindi pakinggan yung yung mga pagsasalita niya. Well, ako lang po yun siguro.
Yung mga fans ni Maharlika, di, go! Sige kayo. Walang pumipigil sa inyo. Ako lang talaga, hindi ko na talaga nagustuhan yung pagbubulgar ng mga dapat sikreto. Ang sikreto is dapat sikreto. Wala naman pong malinis. 'Di ba? Lahat makasalanan. Tapos ngayon, ang hindi ko po maintindihan, bakit kung ano man po ang pagkukulang o kasalanan ni BBM, bakit parang sobra ang galit na talagang hindi na wala nang kapag-asa na humumpay, kumalma. Well, may sabi-sabi, may mga nagsasabi na hindi raw kasi napagbigyan doon sa hinihingi na pwesto sa gobyerno na idinidinay po niya. Siguro, kung naghingi man po siya ng, kung totoo man na naghingi siya ng isang pwesto sa gobyerno, whatever that is, di ba, American citizen siya? Pwede ba yun? American citizen? Na ang balita ko, ang hinihingi niyang posisyon actually bago. Hindi, wala sa kasalukuyan. Yung parang bagong departamento, bagong agency na kailangang to be formed. Just like di ba may nagkaroon ng mga bagong agencies or offices kagaya nung kay Paul Soriano, yung communication, ano ba yun? Tapos yung sa kay Toots Ople, bagong departamento yun. Marami pong, may mga mangilan-ngilan na mga newly open na mga offices. At ang gusto nga daw po nito, ni Maharlika, hindi ko alam kung totoo, yung pagiging ambassador daw ng mga PhilAm. I don't know kung totoo. Pero kung sakali man, kasi idinidinay nga po niya na wala siyang interes na magkaroon ng posisyon sa gobyerno, na noon pinapaniwalaan ko. Pero ngayon, parang nagtataka lang po ako kung bakit sobra ang galit. Sobrang galit. Actually, nagalit din siya doon sa mga pagtatanggal ng mga mga ilang appointed officials. Yung pagtanggal kay Vic Rodriguez. Actually, yung pagtanggal kay Vic Rodriguez, medyo ako rin, na-turn off din po ako doon. Kasi kung tutuusin, best friend ni PBBM and nakatulong ng malaki. Tapos, ganun lang. And tingin ko hindi yun kagustuhan ni BBM dahil actually, nag-form pa nga si BBM ng bagong opisina para sa kanya. Dahil ayaw naman niya talagang tanggalin si Vic Rodriguez. Na parang may kagagawan yata noon, si Atty. Liza. At yun ang sinasabi ni Maharlika na si Atty. Liza ang gumagawa ng mga kabalbalan dyan. So ngayon, para sa akin, marami din po kasing mga dating mga pro-Marcos, very vocal and super Marcos loyalists na tumalikod po. Kagaya kay Elizabeth Oropesa, sino pa bang iba? Basta meron na sa tingin ko, isa rin itong ang kinagalit ni Oropesa. Sa tingin ko lang po sa analysis ko, kasi sobra din po ang tampo at galit ni Oropesa. Baka naman talaga, naghangad din ng pwesto, ng posisyon sa gobyerno itong si Oropesa.
bilang pasasalamat at gusto rin niyang makatulong, whatever, na hindi napagbigyan at parang hindi nakilala yung paghihirap. Sa akin naman po, itong kaso ni Oropesa, sabi ko, kung hindi ka nakikilala, kung nakalimutan ka na, bakit parang pinagsisisihan yung ginawang pagtulong? Dapat hindi ganon. Kung talagang kayo na mga loyalista, Marcos loyalists, kung kayo man ay nakapag-ambag ng matinding kontribusyon para mailuklok si PBBM diyan sa kinapupwestuhan niya, at kung tayo ay hindi napagbigyan ng whatever, siguro ko naman hindi tayo dapat na ikagalit yun. Kasi kung tayo ay talagang tumulong, kung bukal sa kalooban natin ang pagsuporta, ang pagtulong, nang sa ganun siya ay maging pangulo natin, hindi dapat masasama ang loob. Kasi kaya natin sinuportahan si BBM na maging pangulo, nang sa ganun, para sa bayan. Kung ang iniisip po natin ay yung para sa bayan, kailangan ba nating magtampo, magalit kung hindi tayo napansin? Siguro dapat matuwa na tayo na yung self-satisfaction na nakatulong tayo. Hindi man tayo kinilala or nabigyan ng pabuya, whatever, bakit ako? In my own little way, nag-ano rin naman ako eh. Nagkampanya din naman ako kahit papano. Maliit lang na kontribusyon. Well, sa kanila kasi napakalaking kontribusyon ang nagawa nila, no? But, kailangan ba na ikagalit kung tayo ay hindi napagbigyan ng ating mga expectations? Hindi ba marapat lang na ang isipin na lang natin na nakatulong tayo, ito ay para sa bayan. Hindi para kay BBM or hindi para sa inyo. Kasi kung ganyan po ang uugaliin natin na porque hindi tayo napansin, hindi tayo nabigyan ng kung ano man, sumama na ang loob natin. Ito na naman, namumroblema na naman ako. Kung ganon, ang ginawa nating pagtulog pala, para sa sarili natin. Yung sa kung ano ang ini-expect natin para sa sarili natin, hindi para sa bayan or hindi para kay BBM. Hindi ba? Now, tumalikod na itong si Oropesa at pumunta na doon sa kalabang, di ba, magkalaban yung si Daryl Yap at saka sino ba yun? Si Katips? Vince Tanyada. Yung pagpunta niya doon sa kampo ni Vince Tanyada at nagsalita pa siya doon na pinagsisihan niya at nagsorry pa siya doon sa mga pinklawan na sumuporta siya sa Marcos. O di peke ka pala. Well, para sa akin you are a fake loyalist. Kasi kung totoo sa kalooban mo na ikaw ay loyalista po tayo, hindi doon sa tao. Hindi kay Bongbong Marcos, kundi yung magagawa ng isang Bongbong ng isang Marcos para sa bansa. Di ba dapat ganon? Mali ba ako? Hindi man tayo kinilala, hindi tayo napagbigyan ng regalo or anuman. Kasi Oropesa ang hinahangad lang naman niya recognition. Well, kung hindi tayo na-recognize, ano naman? Ang mahalaga, nakatulong tayo para sa bayan. Hindi para sa sarili natin.
Peke yun. Peke na suporta. At kagaya dito kay Maharlika, peke na Marcos loyalist. Dahil sa ngayon, mukhang nag-o-over the bakod na siya. Karamihan nga sa mga followers niyan pinklawan na rin. At ngayon, ibinabandon niya na ang totoong winner, ang totoong nanalo ng 2022 elections ay hindi si Bongbong Marcos, kundi si Leni Robredo. My goodness! I can't believe it! Yung dating isinusuka mo, pinagmumura mo, kung ano-anong pinagagawa, pinagsasabi mo, laban dito sa Leni Robredo, para kang yung suka, kumakain ka ng sarili mong suka. Para, anong hayop ba ang dumidila ng sariling kinakain ulit ang isinuka niya? Aso, di ba? Taong aso. Kasi kung sakali man na may galit ka kay Bongbong Marcos, dahil hindi ka napagbigyan ng kung ano man na ini-expect mo, dapat hanggang dun lang Di ba? Kung totoo kang supporter, kung totoo kang loyalist, hindi ka napagbigyan, nagalit ka, hanggang doon lang dapat. Pero kung tatawid ka sa kabilang kampo, aba, hindi totoo. Hindi ka naging totoo supporter. Dahil may tendency ka pala na mangibang bayan, mag-over the bakod. Dahil galit ka? Yun naman pala kung ganyan ang prinsipyo mo ngayon, na dahil discontented ka sa sinuportahan mo, bumaling yung tingin mo dito sa dating kalaban. So, ibig sabihin, right from the very start, ito pala ang dapat kong sinuportahan, ito pala ang tama. Ito pala ang dapat na iniluklok. Si Leni Robredo pala. Dahil diyan ka na kumakampi. Hindi totoo na sumuporta ka kay Bongbong Marcos. Sa Marcos. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan dito sa amin sa Bicol, birik-birik. Birik-birik ang mukha. Ganyan. Just like doble cara. Pero ang dami pong naniniwala at humahanga dito kay Maharlika. At marami siyang napapaniwala, marami siyang nakakabig. At eto pa, yung tuta-tutaan niya na nandyan sa Canada, na porke galit kay Marcos, gusto nang iupo si Sara Duterte. Dahil siya ang Vice President. Kung kayo po ay matatalino kayong tao, hindi ba dapat ang susuportahan natin ay yung nagmamahal sa bayan? Yung ipapalit natin dito sa nakaupo na gusto ninyong patalsikin, abay tingnan nyo naman kung qualified ba yan. Ano ba ang pagkatao niyan? Ano ang karakter? Saan ba yan nakahilig? Diba? Pro-China ang mga yan. So, hindi na kayo nag-iisip. Basta gusto nyo itong taong ito, dahil galit kayo dito sa nakaupong ito, pauupuin nyo. Kahit na pro-China, kahit na walang pagmamahal sa bayan, ganun ba yun? Nasaan ang mga prinsipyo, ang mga utak, ang pagmamahal sa bayan? Well, hindi na ako magtataka. Kasi hindi naman kayo Pilipino na
kung ano man ang mangyari sa Pilipinas, masakop man ito ng ibang bansa, maghirap man kami dito, magkagulo-gulo kami dito, hindi naman kayo apektado eh. Ang sarap na ng kinatatayuan nyo dyan. Pero ito, nagko-contribute kayo sa gulo. Ginugulo ninyo ang politika dito, ginugulo ninyo ang katayuan, ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi naman kayo Pilipino na eh. Pero nakikialam kayo dito, sinisiraan ninyo ang Pangulo namin, at gusto ninyong patalsikin yung Pangulo namin, at ipalit ninyo ang isang prochay ng taksil sa bayan. Anong pakialam ninyo? Hindi naman kayo Pilipino eh. Ang interes ninyo hindi na bayang Pilipinas, kundi kung sino ang nagpapalamon sa inyo. Di ba? Oh. So, yun lang po, yung tungkol dito kay Maharlika at sa kanyang mga minions. But, bago po ako magpaalam, as promised, I promised po na bago ako magtapos ng aking video ay mag-share po ako ng historical events na nangyari, like today is September 20, but not the happening today, yung nakaraan po. So ang ibibigay ko po sa inyo sa ngayon, yung nangyari ito po ay talagang history during the Spanish era. So ito po yung nangyari nung September 20, 1763. Sa araw po na ito ay this was the day of the execution of Josefa Gabriela Silang. So ngayon po yun. She was executed. Leader po ng mga, kumbaga sa ngayon mga rebelde po laban sa gobyerno ng Kastila. Okay? She had 80 followers na pinatay. After dong pinatay din ang asawa niyang si Diego Silang. So, September 20, 1763. Yun po. And then, dito naman po tayo sa more recent history. No? Kasi yung first volume po ng ating historical calendar is from 1521, arrival lang po, hindi discover ni Magellan hanggang 1969. So ngayon po dito po tayo sa medyo recent, September 20. September 20. Where are you na? September. Ibinigay po kasi sa akin ito, digital kasi wala na silang hard copy nung historical calendar. Dahil nilipat na po nila sa digital copy na po. So, wait lang po September 24. Lagpas na. Okay. September 20. So, this is recent history. September 20, 1974. Martial law days na po tayo. So, on that day,
September 20, 1974, kasi 1972 yung martial law, ito po yung nangyari. President Ferdinand Marcos holds a world press conference televised via satellite, during which he defends martial law and denies the existence of media censorship and holding of his government of any political prisoner. Yun po. And on that same day, 1974, September 20, ito naman pong si then First Lady Imelda Marcos meets with Chinese Premier Zhou Enlai in the People's Republic of China, PROC, with a mission, kasi inuutosan po siya ni Apolacay dati. These were political missions, political roles, although wala po siyang sahod. Kasi, being the First Lady, with a mission to initiate the normalization of Philippine-Chinese relations. So, yun po. So, dalawa po ang binigay ko sa inyo. Yung matagal ng history and current history, recent history. So, hanggang dito na lamang po at thank you for watching. Ay sana po pakishare po nitong video natin at paki-advise po ng mga kabataan, mga anak natin, mga bata na kahit man lang dito sa dulo ay panoorin naman nila po kasi araw-araw ko po gagawin ito, yung mga pang-araw-araw na mga historical events ng ating bansa. Kailangan po natin yan, kailangan po nating lingunin ang ating nakaraan, pag-aralan ang ating kasaysayan nang tayo ay makarating sa ating pupuntahan. Di po ba? So maraming salamat po and see you in my next vlogs. Okay? Peace.